Malapit nang mag-spin ng cocoon ang aming silkworms. So, ganito nga daw yung eggs na nagiging silkworms tapos nagiging moth. Kung napanood nyo last time, nag-try tayong mag-hatch ng 19 na silkworm eggs. And meron din tayo ditong prepare na silkworm chow. Itong eggs daw is pwedeng mag-hatch in 2 to 3 weeks. Same pa rin sila sa week 1 and sa week 2 naman, ito na yung itsura. Medyo nag-gray na sila from black. And parang medyo nagiging transparent na din yung shell. Pag-check ko sa kanila sa week 3, meron na ako nakitang nag-hatch. Grabe, tingnan nyo kung gaano sila kaliliit. Meron pa nga dito nakakalabas lang. At ayan, naglalakad-lakad na kaagad sila. Tuwang-tuwa din si Charlie and Chino nung nakita na nila na may nag-hatch. Dahil medyo matagal nga din naman yung inantay namin. Kinuha ko na kaagad yung kanilang food para makakain na sila. Diba? Mukhang matcha yung food nila. Pero ito is gawa sa mulberry leaves. And syempre may mga vitamins na nakasama. So week 4, ito na nga yung ating silkworms. Isa-isa na talaga silang nag-hatch. And yes, hindi talaga sabay-sabay. Minsan dalawa, minsan tatlo, minsan wala din. And out of 19 na eggs, bali 18 lang yung nag-hatch. Merong isang egg na naiwanan, parang hindi na talaga siya mag-hatch. And syempre, binigyan ulit namin sila ng food. Dahil maliit pa sila, katiting pa lang yung mga kinakain nila. Week 5, ito na yung mga silkworms. Diba super black sila last time? Pero ngayon, nagkakaroon na sila ng konting white. Parang nagpapalit-barat sila and syempre, mas malaki na talaga. Kapag meron kami nahanap na mulberry leaves, binibigyan namin sila ng fresh. Yun lang kasi talaga yung kinakain nila. And excited na nga kaming makita sila na mas malaki pa. Week 6 na and chinek ulit namin sila. Tingnan nyo yung kulay nila, parang almost white na. Mas mahaba na din talaga sila. And mas malakas na silang kumain. Alam nyo ba, yun lang talagang ginagawa nila, ang kumain ng kumain. And syempre, ang matulog ng matulog. Syempre, kailangan kasi nila magpalaki. And nagsashed lang talaga sila ng skin. Kaya everyday, binibigyan ko talaga sila ng silkworm chow. Minsan nga, twice a day pa. Basta kapag nakikita ko na halos wala na silang food, is nag-a-add na talaga ako. Kung before, super liit lang ng food nila, ngayon, ayan, mas marami na. Dahil bigger na sila, mas bigger na din yung pag-consume nila ng kanilang food. Hindi na din nila kailangan ng water kasi dyan na nila sa pagkain kinukuha. Diba? Sila talaga, yung full-time job nila is kumain ng kumain ng kumain. Mas gusto din nila ang mainit na weather. Gusto nga din nila laging fresh ang food. Plus, maarte sila kasi ayaw nila ng maduming house. Kaya lagi din talaga naming nililinis yung kanilang bahay. At ito na nga yung pinakabagong update. Ganito na kalaki yung ating mga silkworms. From 18 na silkworms, 14 yung nakasurvive. Medyo dinuduro ko muna tong silkworm chow tapos nilalagay ko doon sa loob ng bahay. Ito na sila sa week 7. At tingnan nyo, white na talaga sila. Kung mapapansin nyo din, meron dyang parang maliit na kidney dun sa kanilang likod. Yan daw pala yung kanilang wing pads. So, dyan madedevelop yung kanilang mga pakpak. Kung mapapansin nyo din, meron silang parang horn dun sa bandang buntot. Hindi nga din pala great yung kanilang eyesight. Kaya hindi sila nagre-rely sa kanilang vision. Kaya nakikiramdam lang sila or kaya naman sa pang-amoy. Para nga makahanap ng kanilang food. Konting kembot na lang malapit na sila mag-spin ng kanilang cocoon. Kaya nag-prepare na ako dito ng mga lagayan ng itlog. Kailangan daw kasi nila yan para meron nga silang pag-spinan ng kanilang cocoon. Siguro mga ilang araw na lang. Based sa mga nabasa ko, ang mga signs daw is mag-wonder sila dito sa kanilang bahay. Kumbaga para maghahanap na sila ng pwesto. And parang titigil na din sila sa pagkain ng food. Tapos sabi, parang medyo magidilaw din daw yung kanilang mga balat. Na medyo magiging transparent. Kaya abangan natin yan. Makikita na natin yung mga ginagawa nilang silk. Yung mga silk kung saan galing yung mga sinusuot nating damit. Diba? Sana mapanood natin kung paano sila mag-spin ng kanilang cocoon.